The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Isang mapagpalang hapon po muli sa ating lahat. Maligayang pakikinig sa ating program, The Lifeway. Ito pong inyong lingkod, Pastor Gideon Nanette ng Boracay Grace Christian Fellowship na nagdadala ng mensahe na nagmula sa salita ng Panginoon dahil tayo po ay naniniwala na ang salita ng Panginoon ang nagdadala ng pag-asa sa ating lahat, kalakasan sa pangaraw-araw at higit sa lahat, nagtuturo po ang salita ng Diyos ng kaligtasan at ang ating kaligtasan po ay nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Na kung tayo po ay sumasampalataya sa Kanya, nagsisi sa ating kasalanan, siya po ay nangako na magbibigay po siya ng buhay na walang hanggan. Muli sa ating mga tagapagpakinig, sa ating tagapagpanood, kung saan man kayo sa hapong ito, nasa bahay, nasa trabaho, nagbabiyahe, or nagkakape, no? Dahil masarap po magkape sa hapong ito. Nawa ang ating panalangin na ang biyaya, ang kaloob, ang pagmamahal, ang awa ng ating Panginoon ay patuloy po nating mararanasan. At ang presensya ng Diyos ay patuloy na magpapalakas po sa atin. We praise and thank the Lord for this wonderful day. And today is May 15, 2026. Muli gusto po nating batiin ng magandang hapon ang ating mga kaisla dito sa isla ng Boracay, sa ating mga kabarangay, especially sa Barangay Yapak. Magandang hapon po sa ating lahat. At mula sa mga kaibigan po natin, no, dyan sa mainland at sa buong bayan ng Malay, no, magandang hapon po sa inyo. At maging sa mga kaibigan, mga kababayan po natin na naaabot ng ating Radyo Boracay sa mga karatig bayan ng Malay at sa mga karatig probinsya ng Aklan at maging sa buong mundo dahil we are live sa ating Facebook account, sa Boracay Malay Streaming at sa Radyo Boracay at maging sa mga online apps na kung saan nakukonect po tayo. Maging sa mga online radio apps and web, especially sa MyTuner, What's Your Radio, napapanood at napapakinggan po tayo dyan. Maging sa ating Radio Philippines, no, na papanood at napapakinggan po tayo, no, sa Radio Philippines. Sa Instant Radio, yes, nakukonek din tayo dyan. And also sa live online radio. Ito po yung mga radio apps na nada-download po sa ating App Store or sa Play Store. At kung may mga kababayan po tayo, may mga kaibigan po tayo at mga kapamilya na OFW, makokonek po natin sila. At kindly download, no, through links, no, sa ating mga App Store and Play Store. And yes, no, nasa YouTube din tayo, Boracay Malay Streaming and Radyo Boracay. At sa mga Facebook pages, no, still Boracay Malay Streaming and Radyo Boracay. Tayo po ay nagpapasalamat na sa ganitong paraan makapag-communicate, makapag-connect, makapag-engage po tayo. And ang aming panalangin na through this platform, makapag-pray po tayo sa isa't isa, makapag-encourage po kami through sa pagdadala sa inyo ng salita ng Panginoon. And at the same time, tayo po ay magkaroon ng connection
kahit malayo man. And yes, we praise and thank the Lord sa patuloy niyang pagpapala, sa patuloy niyang pagbibigay ng pagkakataon sa atin. At sa mga kapatid po natin at sa mga kaibigan po natin na patuloy na nananalangin, maraming salamat po sa inyong mga prayers, and also sa mga kapatiran po natin na nagbibigay ng encouragement at nagbibigay ng kanilang support. Magandang hapon at maraming salamat po. And also gusto po nating batiin sa hapong ito ang mga kababayan po natin na nagse-celebrate ng kanilang birthday today. Happy birthday po sa inyo. At sana patuloy kayong pagpapalain ng ating Panginoon. At yes, marami po tayong gustong pasalamatan sa ating Panginoon at sa mga testimonials na ipinakita ng Panginoon na hindi lang sa personal, kundi pati na sa ating pamilya, hanggang sa ating mga kaibigan, sa ating mga katrabaho, maging sa ating komunidad. Na sa kabila ng mga negatives na nangyayari sa ating buhay, sa kabila ng mga problema na ating pinagdadaanan, we have all the reason to thank and praise the Lord for His goodness and His faithfulness. At higit sa lahat, patuloy po ang Panginoon na nagbibigay po awareness, nagbibigay po ng information, nagbibigay po ng reminders sa atin na sa mundong ito, mayroong Diyos na behind the scene, nagtatrabaho sa ating mga buhay, kumukontrol, siya po yung may akda. At ito yung Diyos na to ay patuloy na humihimok sa atin, na mapansin po natin siya, na mabigyan po natin siya ng pagkakataon sa ating buhay. Dahil siya po ay may napakagandang plano sa atin. That's why sabi po ng ating theme verse, si Jesus po ang pumarito, at siya po ay binigay ng Ama dahil siya lang po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Na kung saan kung ating po itong makamtan, magbibigay po ito ng panibagong direksyon sa ating buhay. Magbibigay po ito ng panibagong perspective, na yes, sa buhay na ito, minsan ang naisip po natin, sabi ng iba, we should eat, we should drink and be merry, for tomorrow we will die. But sabi ng Biblia, we should prepare ourselves, dahil after life, sa mundong ito, mayroong eternity na tinatawag. And dalawa lang po ang papupuntahan ng tao, together with God, because He is so gracious, He is so loving na binigay niya po ang kaligtasan, at ang kaligtasan po natin ay nasa kay Panginoong Hesukristo, or life away from the Lord, that is judgment. And nakakalungkot po kung hindi po natin ito pagtutuunan ng pansin. So sa hapong ito, patuloy po tayong magbibigay mensahe patungkol sa biyaya ng Diyos. And matawag po natin, mula noon tinatawag po itong Amazing Grace, dahil hindi po ito kayang i-calculate, kayang i-measure ng tao kung paano po tayo binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na masilayan ang kanyang kagandahang loob. But before that, manalangin muna tayo. Let us pray. Father in heaven, we thank you for this time that once again we could deliver your word, we could share your word. We thank you for your word na ibinigay po sa amin, na ito po ang aming pinanghahawakan sa aming mga buhay. And we thank you, Lord, na ikaw ang Diyos na patuloy na tumatawag, nangungusap sa aming lahat,
Nawa sa hapong ito, ang aming panalangin na ikaw po ang magbigay karunungan, pagkakataon na marinig ang inyong mga salita, especially sa mga kaibigan or mga kababayan po naming hindi pa na kakilala or nakatanggap ng inyong biyaya, Panginoon. And we would like to pray that you will, may your word will be a blessing, will be an encouragement sa aming lahat. At patuloy kang mag-bless sa bawat Pilipino, especially sa aming bansa. Nilalapit po namin ang bawat isa sa inyo, Panginoon, na magkaroon po kami ng kalakasan, pag-asa, hindi sa mga politicians, hindi po sa mga leaders, kundi sa aming Panginoong Hesukristo, na siya yung hari ng mga hari at ginoo ng lahat ng mga ginoo. And Lord, with all the things na narinig, na balitaan at nakikita po namin, bigyan niyo po kami ng pag-asa, Panginoon, na magkaroon ng kaayusan dahil ang lahat po, Panginoon, ay pinagharian ng aming Panginoong Hesukristo. And we pray for the salvation na sana, Lord, magkaroon ng repentance, magkaroon ng belief ang bawat leaders, ang bawat Pilipino, that there is only one Savior, Lord, and that is the Lord Jesus Christ. And we pray, Father, na tulungan niyo po ang aming bansa. Tulungan niyo po yung aming mga leaders. Ikaw po yung may control. Ikaw po ang nagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa kung paano, Panginoon, maglingkod sa bayang ito. And we pray, Father, na patuloy kang mag-bless sa aming bansa. That in spite of the external and the internal threat ng mga masamang elemento, masamang tao, magkaroon po kami ng security, magkaroon po kami ng orders, Panginoon, magkaroon po kami ng maayos na pamumuhay because of the Lord Jesus Christ. And Lord, today, we are asking for your favor and may you bless your words, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. So sa hapong ito, ang ating talata ay nasabi, at sinulat ni Apostol Pablo sa isang pastor na si Titus. At sabi niya, from verse 11, For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Ang katotohanan ito ay pinahayag ni Apostol Pablo patungkol sa napakagandang plano ng Diyos. Na magkaroon po tayo ng kaligtasan at ang kaligtasan ito ay magdudulot ng pagbabago ng buhay hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Hesus. And minsan sa buhay natin, akala natin na ang biyaya ng Diyos ay patungkol sa pera, sa pagkain, or sa mga material na bagay sa pangaraw-araw. But the word grace is God's favor na magdadirect sa ating pamumuhay. Na makita po natin, it is about God, and yung Panginoong ito ang magbibigay ng impact, ng transformation sa buhay natin. At ito po yung biyaya ng Panginoon. It's about a way of life sa bawat buhay. Well, that's why when we say grace, it is not about God, or it is not about us, but rather it is about God in us. It is not about our own will, but it is about the will of God in us. For example, sa kaligtasan po natin, it is not about sa ating kagagawan, kundi sa kagagawan ng Diyos para tayo maligtas. It is not about a self-made man,
but it is about God made, no? Para maligtas po tayo. Na yes, bilang tao, nag-isip po tayo paano tayo maligtas mula sa ating kasalanan, mula sa kamatayan, mula sa paghuhukom. But ang Diyos mismo ang siyang pumunta dito sa mundong ito para maligtas po tayo sa ating kasalanan, mula sa kamatayan, mula sa paghuhukom sa pamagitan ni Jesucristo. And that is grace. Hindi patungkol sa ating na-acquire, hindi patungkol sa ating nagagawa or achievements or performance, but it is about kung anong ginawa ng Panginoon, and that is grace. That's why sabi niya, not of works, no? Lest any man should boast. So, may isang kwento sa time ni Jesus na may isang rich young ruler na nagtanong kay Jesus. Sabi niya, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Or it means, sabi niya, "What must I do to get to heaven?" To achieve. It is not about sa ating mga ginagawa. Hindi patungkol sa ating mga performances. But rather, ano yung ibinigay? Ano yung galing sa Diyos? May isang Buddhist na naging Kristiyano, naging followers ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, one of the hardest things to understand was why I did not have to work my way to heaven. Because before siya nakakilala sa Panginoon, ang mindset ng religion is kailangan manalangin, kailangan mag-alay, kailangan mag-offer ng offerings para matanggap. But hindi pala ganun ang biyaya ng Diyos. It's about God Himself offering His life, giving us an opportunity, giving us a privilege na matanggap ang kaligtasan niya bilang regalo, walang bayad. So sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8, sabi niya, "For by grace you have been saved through faith, and not of yourselves. No? It is a gift of God, not of works, lest any man should boast." So we need to understand why the grace of God is so amazing sa bawat isa sa atin. Na kung matagal ka nang naligtas, nakilala mong Panginoon, siya bago pa lang. Or yung iba sa atin hindi pa naligtas at kailangan ma-realize po natin na kailangan po nating maligtas. That is so amazing. Na pare-pareho lang tayong biniyayaan ng Panginoon. Isa lang po ang kaparaanan ng ating kaligtasan. It is all about God's grace. So si Pablo po dito ay nagpakita, inihayag niya po ang katotohanan patungkol sa biyaya ng Diyos that everyone should understand. Because everyone needs the grace of God. Without God's grace, walang kaligtasan. That's why sabi niya, "For by grace you have been saved through faith." You have been saved through faith. So may tatlong katotohanan po na pag-uusapan po tayo based on Titus chapter 2 from verse 11 to 13 na kailangan po nating isaalang-alang. May isa puso, kailangan po nating mapagtuunan ng pansin. That first, the grace of God delivers salvation to us. God's grace brings salvation. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. That hindi po natin kailangan maghanap pa ng ibang solusyon, ibang kaparaanan. Hindi na natin kailangan dumiskarte. Hindi natin kailangan ang katuruan ng tao.
kundi ang katuruan ng Diyos that there is a grace of God and through the Lord Jesus Christ na nagdadala ng kaligtasan. Dahil ipinahayag niya po ito. Naipahayag na po. That's why, masabi po natin na kung pumuntan ang isang tao sa impyerno, hindi niya pwedeng maisisi sa Diyos or sa tao ang kanyang pagpunta ng impyerno because sabi po dito, the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Appeared in our generation. God made a way. Kumbaga, minsan natanong po natin to, paano yung mga tao sa isla, tao sa bundok, paano nila makikilala ang Panginoong Jesus? Well, there is only one way to heaven and that is the Lord Jesus Christ. Ang Panginoon po ay mayroong resources. Ang Panginoon po ay mayroong mga ways na hindi po natin kayang pigilan. Ang Panginoon po ay unlimited. And He wants everybody na mapakitaan that He is the only Savior. And this is the grace of God. Hindi niya tinago. This is the nature of God. That's why we need to declare, we need to share, we need to preach, we need to testify. Kung ikaw po ay isang believer, sa workplace mo, sa mga schools na pinapasukan ninyo, kung saan man tayong community nilagay ng Panginoon, we need to bring the message of salvation. Because this is the grace of God, that everyone must be heard. Na ang kaligtasan po ay para sa lahat. Hindi po exclusive. Wala pong pinili ang Panginoon. Yes, hindi lahat maliligtas. Pero ang lahat ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na mapakinggan ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan at ang biyaya ng Diyos, Jesucristo mismo. Siya ang biyaya ng Diyos. That's why sabi ni Pablo, for by grace you have been saved. Through faith, ang biyaya ng Diyos na siya ang nagkatawang tao, nagbayad ng ating kasalanan sa cross, namatay siya at muling na buhay. At ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay maligtas. Our God is so loving. He is the giver. He is so gracious. And His grace brings salvation. That's why, kung narinig mo na ang kaligtasan ng Diyos ay si Jesucristo at kailangan mong magsisi sa kasalanan at tanggapin siya, huwag mo nang ipabukas. Today is the day of salvation. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Nabalita na to 2,000 years ago, pinadala ng Amang Kanyang bugtungan. Hindi po sa ating reliyon, hindi po sa ating pera, hindi po sa ating kagagawan. Ang kaligtasan po natin ay kagagawan ni Jesucristo dun sa cross. And if you will believe, you will be saved. Because salvation is a gift from God. Jesus said, for the Son of Man came to seek and to save what was lost. Alam po natin na lahat po tayo ay nagkasala. We are lost before God. We have no relationship. That's why we need to be born again. We need to repent from our sin and believe on the Lord Jesus Christ. Because He is the one
na naghanap po sa atin. So John 1:21, 1:29 says, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Why amazing grace? Because this grace of God delivers a complete salvation. Complete. Because He said, the Lamb of God who takes away the sin of the world. We are all sinners. Tayo po ay makasalanan at nakakagawa ng kasalanan. Ang makapagpatawad, ang makapaglinis, ang makakatulong po sa atin, walang iba kundi si Jesucristo. This is the real problem. Because of our sin, we are lost. But we need to acknowledge, we need to admit that we are lost, that we are perishing. Kasi kung hindi po natin i-acknowledge po na mayroong problema, na ang kasalanan po natin ay magdadalat sa atin sa impyerno, we do not want Christ. Di ba? Kung hindi natin alam na tayo po ay may lubhang sakit, akala natin okay lang tayo. Pero kung alam po natin na may sakit po tayo, pupunta po tayo sa doktor, bibili po tayo ng gamot. Ganon ang picture na makita po natin. We need to realize that we are all sinners, and this sin na meron tayo ang nagpapalayo sa atin sa Diyos, ang nagpapagalit sa Kanya, at ito po yung huhusgahan ng Diyos. And we need to come to Christ. We need to believe on Him. Because without Christ, there will be a separation. There will be an eternal separation. At ayaw natin yon. Gusto po natin mapabalik. Gusto po natin maging malapit sa Panginoon. At sino yung makapag-connect sa atin? Ang Panginoong Jesus. Sabi ni Apostle Pablo sa Ephesians chapter 2, verses 1 to 5, sabi niya, "As for you, you were dead in your transgression and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desire and thoughts. Like the rest, we were by nature object of wrath. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgression. It is by grace you have been saved." So, makita po natin that because of sin, we are dead. And the only way na mabuhay muli ay ang ating Panginoong Hesukristo. Alam po natin that after life, may dalawang destination po ang itinuro ng Biblia. Walang reincarnation, walang annihilation, kundi there is heaven and hell. At sabi ng Biblia, gusto ng Diyos na maligtas po tayong lahat. At nagbigay siya ng isang solusyon para sa ating lahat. But we need to make a decision. Una, we need to repent from our sin. Kailangan po natin talikuran ng ating mga kasalanan. At humingi ng tulong sa ating Panginoong Hesus na maiwaksi po natin at matanggap siya as Lord and personal Savior. We need to admit this, that Jesus is the only one who could save us from our sin. Jesus is the only one to help us, to control us. That's why sabi niya po dito,
For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. So mga kaibigan, mga kababayan, ang biyaya ng Diyos ay patuloy na nangungusap na may kaligtasan tayong lahat. At ang kaligtasang ito ay para sa ating lahat. Pinakita, ginawa, at ibinahagi sa atin. At pwedeng tanggapin. Paano? It is by faith. We need to surrender our thoughts, our heart, our will. Kailangan po nating lumapit sa Kanya ng buong puso, ng buong buhay. Sasabihin, Panginoong Hesus, alam ko na ako po ay makasalanan. At alam ko rin na ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. At alam ko, Panginoon, na hindi ako ang solusyon nito. At ikaw, Panginoong Hesus, ang tagapagligtas nito. At ikaw rin ang makapagbigay ng buhay na walang hanggan, ang kaligtasan ng buhay ko. Sa hapong ito, kinikilala ko na ikaw ang Diyos tagapagligtas. At Panginoon, sumasampalataya po ako sa iyo. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Hindi na natin kailangan na sisiguraduhin pa or alamin pa in the future. Kung di sabi ng Biblia ngayon na ang kaligtasan. Pinakita na ng Diyos, pinahayag niya na. Marami nang nakatanggap, marami nang naligtas. Dahil sumampalataya po sila kay Jesucristo. Number 2, the grace of God teaches us to deny ungodliness. Yes, number 1, the grace of God delivers salvation to us. Number 2, the grace of God teaches us to deny ungodliness. Sabi niya po dito, no to ungodliness and worldly passion, and to live self-controlled, upright, and godly life in this present age. Ang biyaya lang ng Panginoon ang makakatulong po sa atin para maiwanan ang hindi maka-Diyos na pamumuhay at gawain. Paano tayo magkaroon ng self-control? Paano natin maitama ang ating mga pagkakamali? Paano natin maiwasan ang mga bagay na hindi ka nais-nais sa harapan ng Diyos? It is only the grace of God. Anong ibig sabihin nito? Kung may Panginoon Jesus sa buhay natin, tutulungan niya tayong maiwanan, mabawas-bawasan, hanggang sa balang araw, hindi na natin kakailanganin yun. Minsan, may mga resolutions, minsan, may mga circumstances na nakakaharap po tayo para magbago. Pero the ultimate transformation ay mangyayari lang sa buhay ng isang tao if pinapasok natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Na siya ang maging Panginoon. Siya ang ating Diyos. Siya ang ating tagapagligtas. Kasi siya lang ang makakatulong sa atin na maiwanan po natin ang mga makasalanan na gawain, ang mga makamundong bagay na kinapupuutan ng Diyos. Galit ang Diyos
sa ungodliness. Galit ang Diyos sa worldly passion. That's why gusto niya tayong mailigtas sa galit niya. That's why binigay niya ang biyaya ng Diyos para maiwaksi po natin ang ganitong pamumuhay. God's grace doesn't just save us, but God's grace helps us, train us to live a life according to the will of God. Siyempre, ang opposite ng ungodly is godly, no? Ang opposite ng worldly is heavenly. So, this is the grace of God. Na mabago po tayo ng Panginoon. Di ba may irong kanta, no? Na before, sabi ni Newton, no? Sabi niya, I am not what I ought to be. How imperfect and deficient I am. I am not what I wish to be, although I abhor which is evil and would cleave to what is good. I am not what I hope to be, but soon I shall be out of mortality and with all sin and imperfection. This is the testimony na before ito yung buhay niya, pero dumating sa punto na iniwanan niya ang kanyang buhay because Christ is in him. Naranasan niya po ito, ang pagbabago because of the grace. God's grace can not only save us but also teach us how to live right in this world of sin. So, mga kaibigan, the moment we believe, the moment we accepted the Lord, we are dependent on the Lord Jesus Christ. We cannot live our life alone. From the very moment na nisurrender po natin yung ating buhay, hanggang sa katapusan po natin sa mundong ito, we are connected, we are dependent. That's why the grace of God teaches us to deny ungodliness, to deny worldly passions, and to live right before God. Ang goal malang ng Panginoon na to live right before men, but to live right before God. Because we will give an account before the Lord. Yes, minsan mas pinipili po natin pakinggan ang komento ng tao, sasabihin ng tao, mas takot pa tayo sa gagawin ng tao. But sabi ng Panginoon, do not fear who kills the body only, but fear the one who can kill both the body and soul in hell. That's why living a holy, living a godly life is not for men, but it is for God. Because someday, lahat po tayo ay huhusgahan ng Panginoon. Haharap po tayo sa Kanya. Hindi niya tayo tatanungin kung anong ginawa, anong meron tayo, anong negosyo meron tayo, gaano karami yung pera po natin. But are we living a godly life for Him? Because tutuusin po natin, ang Diyos ang nagmamay-ari sa atin. Nilikha niya tayo at dapat mamuhay po tayo para sa Kanya. But it is only by the grace of God na ma-realize po natin na before akala natin, eat, drink, and be merry, for tomorrow we will die. Akala natin dati na tayo yung nagmamay-ari ng buhay na ito.
And it is only by the grace of God na ma-realize, Lord, sa'yo pala to. At ngayon na na-realize ko na binigyan mo ako ng pagkakataon na maligtas at magkaroon ng connection sa'yo, ngayon, Panginoon, gamitin ko na yung buhay ko para sa inyo. Hindi sa akin kalayawan, hindi sa aking kasayahan, kundi sa kasayahan ng Panginoon. So, this is the grace of God. That every day, we are living for Him. And as we live for Him, the grace of God teaches us to deny ungodliness, worldly passions. Because at the end of the day, we will give an account. That's why we are dependent on God every day. That in spite of our weakness, in spite of the struggles, in spite of our pain, the grace of God is sufficient. And His power, was given to us. Because as we humble ourselves, there is more grace to come. But if we are proud, and if we will ignore the grace of God, God will oppose the proud. Sabihin po natin, sino yung Panginoon? Walang magtuturo sa akin. Walang magbibigay payo sa akin. This is my life. Yes, the grace of God is there to help us na ma-realize na in this life, sa Panginoon po pala ito. We're just steward. We're just managers. And the real owner is the Lord. Someday, harap po tayo sa Kanya. So God's grace is given to us through His Word and through the presence of the Holy Spirit enlightening us that we need to live rightly. We need to live righteously. And He is there to strengthen us. He is there to guide us. He is there to equip us. He has given us His Spirit so that the grace of God will be real sa buhay natin. Sabi niya po dito, for the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passion, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, the Lord Jesus Christ. Number 3 po dito is, the grace of God assures us the hope that we have in Christ. Yes. May mga pangyayari sa buhay natin na hindi maganda. May mga uncontrolled situation. May mga uncomfortable scenario sa buhay natin. But alam nyo ba na ang nagbibigay po sa atin ng pagpasigurado na mayroon tayong pag-asa is ang biyaya ng Diyos? Sabi niya po dito, while we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. There is a assurance that Jesus will come again. Kumbaga, bakit tayo maligtas? At yung kaligtasan na ating natanggap ay panghahawakan po natin. Dahil po ito, nangako siya na babalik siya. At sa kanyang pagbabalik, mayroong buong kaligtasan. At ito po yung pag-asa na nagpapalakas po sa atin. Ito po yung nagbibigay
motibasyon sa atin. Ito po yung nagbibigay ng karunungan sa atin. Ito po yung nagbibigay kalakasan sa atin. Sabi ng isang kanta, on Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Why? Because Jesus is real. He is working every night and day, and He is coming back. And that is the grace of God. Diba? Hindi niya tayo binigo, hindi niya tayo iniwanan, hindi niya tayo pinakawalan. Siya po ay nagpapasigurado that I will never leave you nor forsake you. He said on His disciple, sabi niya, I am with you always until the end. Hanggang sa pagbalik ko. And that is the grace of God. That's why the moment you accepted the Lord until the end, hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Philippians, sabi ni Pablo, He who began a good work in you, sinimula ng Diyos ang kaligtasan niya sa buhay natin, He will accomplish it. He will finish it until the day. And that is the grace of God. Nung ipinagkatiwala mo yung buhay mo sa Panginoon, pinagkatiwala po natin yung buhay po natin sa Panginoon, ang buhay po natin nasa maayos na kamay. Mayroong kasiguraduhan. That's why sabi niya, no one can pluck us out from the Father's hand. Why? It is because we are secured. It is the grace of God. That's why sabi nga ni Pablo sa 2 Thessalonians, sabi niya, chapter 2, may our Lord Jesus Christ Himself in God, our Father, who love us, and by His grace give us eternal encouragement and good hope. Encourage your hearts and strengthen you in every good deed in word. 1 Peter chapter 3 or 1 Peter chapter 1 verse 13, sabi niya, therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. So, this is it. Anytime, babalik ang Panginoon. Anytime, magra-rapture. Ang tinitingnan ng Panginoon, hindi yung performance. Yes, napakahalaga po ito. But first and foremost, ang tinitingnan ng Panginoon is ang biyaya niya sa buhay natin. Yes, may recognitions, may achievements, may performance, may award. But in the sight of God, it is only by His grace. For by grace we have been saved. And for living, we are living by His grace. That's why we can glorify God because of His grace. So as we end, sabi natin kanina, dahil sa biyaya ng Diyos, nagkaroon po tayo ng kaligtasan. Dahil sa biyaya ng Diyos, mamuhay at namumuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos, denying the ungodliness and worldly passion. At dahil sa kalooban ng Diyos, may pag-asa at napapasigurado po tayo sa pag-asa dahil babalik siya. Ang tanong, are you ready? Naihanda mo na ba yung buhay mo, yung sarili mo? Nabiyayaan ka na ba ng Panginoong Hesukristo?
Natanggap mo na ba ang biyaya niyang kaligtasan? Nung natanggap mo na ang kaligtasan, are you living by the grace of God? Kasi malalaman po natin kung namumuhay tayo sa biyaya ng Diyos if we are denying the ungodliness and worldly passion. That's why we need to evaluate. Sabi nga ni Pablo, examine yourself whether you are in the faith or not. Because the grace of God teaches us, training us to deny ungodliness, to deny worldly passion. Saan ba nakakonek yung puso po natin? Biyaya ba yan ng Panginoon? And thirdly, are you so excited na bumalik ng Panginoon? Are you so excited na makita po natin ang nagligtas po sa atin? Are you so excited na maayos ng Panginoon ang mundong ito? Hindi kayang ayusin ng tao. Hindi natin kaya. Hindi natin kaya ayusin yung mundo, ang ating bansa. Yes, nabibigyan po tayo ng karunungan. But yung kabuuhan na pag-ayos, it is only fixed when the Lord Jesus Christ would come. And are we so excited? Kung hindi ka pa kumbaga, kung gusto mong maligtas, ang kaligtasan po para sa lahat. May mga nagtatanong, paano po maligtas? Katanungan din yan ng mga karamihan dati. Sabi ni Paul sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved and your house. So this afternoon, nawa, ni-remind po tayo ng salita ng Diyos that there is the grace of God. Jesus is the grace of God to all of us. Biyaya siya ng Diyos. Pabor siya ng Diyos. Sobra-sobra. Sobra-sobra na pabor. Na kahit hindi siya pinapaniwalaan, kahit na binabaliwala siya, kahit iniinsulto siya na kahit ang pangalan niya ginagamit sa walang kabuluhan, patuloy pa rin siyang nananawagan. Natanggapin siya, kilalanin siya, na mahalin siya, paglingkuran siya, sambahin siya. At kung gusto mo na maging tagasunod ni Jesus, just talk to Him. Manalangin ka sa Kanya. Tawagin mo ang pangalan ni Jesus. At iligtas ka niya. At maging isa ka sa mga tagasunod niya. Yes, hindi simbahan, hindi reliyon, hindi grupo, kundi ang nag-uugnay po sa atin ang kanyang mga salita na nagdadala that Jesus is God, He is the only Savior, He is the Lord, and someday He will judge everyone. So, purihin ang Panginoon at purihin siya sa kanyang mga salita. Bago tayo magtapos, gusto lang po nating batiin ng magandang hapon ang ating mga kaibigan na nakikinig at nanunood. And yes, si Brother Darly, Brother Darly, magandang hapon dyan. And also si Brother Vilo. Okay, good afternoon. At ang ating may bahay dyan.
si Mrs. Grace Nanit. No? Good afternoon. So, muli, no, magandang hapon. At tayo po ay manalangin. Father, once again, we praise you for the blessing na kapag bulay-bulay po kami ng inyong mga salita. We thank you for the wonderful truth na meron po kami. That we have the Lord Jesus Christ na nagligtas po sa amin at nagbibigay po ng pagkakataon na mailigtas din ang iba pa. And sa hapong ito, we would like to pray for all the viewers, listeners, for all the families na nirepresent po nila. Patuloy mong pagpalain. Patuloy kang magbigay po sa amin ng pagkakataon na masilayan ang inyong biyaya sa aming buhay. Magdadala po ito ng kaligtasan sa amin. We pray for your blessing sa radio station na ito, sa management, sa ownership, maging sa aming bayan ng Malay, maging sa bawat Pilipino, Panginoon. Lord, continue to speak, continue to give us the grace na magkaroon ng realizations na marami ka pang mailigtas, Panginoon. We bring back the glory and honor, for in Jesus' name we pray. Amen.